Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At para po sa kaalaman ng lahat, ito pong story ay nandun po sa isa pong channel ng KE Streams. Kaso po nakaban po yun ngayon. So dito ko po muna siya i-upload sa Kuya E Stories. So ganun po. Ito po yung kahalagahan ng kumbaga na create natin ng mga channel. So if ever na hindi okay yung isa ay may mapag-uploadan pa rin tayo, no? Magandang gabi po Kuya E. Si Aris po ulit ito. Nais ko po ulit na magkwento sa inyo ng iba ko pang karanasan na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin kahit ilang taon na po ang nakalipas. Sa aking murang edad, alam ko na may iba po sa aking pagkatao. Hindi ako yung tipikal na nakikipaglaro sa aking kaedaran na lalaki. Alam ng buong pamilya na bakla ako. Naging issue man sa kanila dahil konserbatibo ang pamilya namin, ngunit pinilit kong mag-excel sa ibang bagay. Naisip ko na hindi pwede na hanggang pagiging tipikal na bakla lang ako kailangan na may mapatunayan ako. Sa awa ng Diyos, biniyayaan ako ng angking talino at nagamit ko ito sa eskwelahan. Yan siguro ang realidad ng pagiging bakla. Dapat ay may mapatunayan ka. Balik tayo sa kwento ng aking pagkatao. Bilang isang laking probinsya, masaya ang naging kabataan ko ngunit mas lalo itong naging makulay dahil sa kababata kong si Ken. Si Ken ay tipikal na straight na lalaki. Maputi, medyo singkit ang mga mata at sakto ang pangatawan. Magkaedad lang kami ni Ken at magkapit-bahay din kami. Isang teacher ang mama niya at madalas ay naikukumpara ako ng mama niya sa kanya, kesyo mas madali daw akong matuto kaysa sa kanya sa tuwing gumagawa kami ng assignment sa bahay nila. Hindi pa alam ni Ken kung nung una na may pagtingin ako sa kanya. Naroong isang beses nakiusap ang mama niya sa mama ko na labhan yung mga marurumi niyang nilang damit. Ako naman ang inutusan ng kanyang mama na kunin ang labahin sa loob ng bahay nila Ken na ginawa ko naman. Pagpasok sa bahay nila ay walang tao. Pumunta ako sa malapit sa banyo at kinuha ang laundry basket. Maya-maya napansin ko ang pinaghubarang damit ni Ken, pati ang shorts nito at puting brief na kasusuot niya lang kanina. Dinampot ko ito at inamoy-amoy. Masarap na masarap sa aking pang-amoy at halos ayaw ko nang bitawan. Medyo mapanghi ito at amoy pawis na gustong-gusto ko naman. At hindi ko mapaliwanag, isa yon sa mga unang beses kong pinagnasaan si Ken. Isang beses, nasa edad na 8 na kami noon. Nasa labas ako ng bahay namin. Naglalaro nang bigla akong tinawag ni Ken at inayang manood ng palabas sa TV nila. Nanood kami noong una ng paborito naming Tom at Jerry. Kaming dalawan lang noon sa loob ng bahay nila at maya-maya naisipan niya na palitan ng palabas. Hindi ko alam anong disc ang pinasok niya sa DVD player pero nung unti-unti nang nagsisimula ang palabas ay may lalaki at babae na nag-uusap sa palabas. Maya-maya naghalikan at nagsimulang nagtanggal na ng kasuotan. Takang-taka ako at kinakabahan ng oras na yon samantalang si Ken ay tutok lang sa palabas. Hindi ako makatingin sa TV at dumapo ang mata ko kay Ken na nakahawak sa kanyang harapan. Nag-standing ovation na siya noon at napatingin siya sa akin at ngumiti. Nag-init ako ng mga oras na yon at gusto kong hawakan ng paps niya, kaso natatakot ako. Hawak-hawak pa rin niya yon at biglang may nagtao po sa bahay nila. Bigla niyang pinatay ang TV at kinuha ang disc at tinago. Buti na lang hindi kami nahuli ng oras na yon. Simula noon ay laman na ng pantasya ko si Ken at hindi maalis sa isip ko ang L niyang muka habang nanonood ng porno sa TV. Kaya lagi akong tumatambay sa labas namin para ayain niya ako uling manood. Desidido na rin ako na dakmain ang kanyang paps. Isang beses ulit na nasa labas lang po ako ng bahay nang inaya niya ako na maglaro daw kami sa treehouse nila kaya pumayag ako. Pag-akyat namin ay doon kaming dalawa lang. Bumaba siya ulit at pagbalik may dala siyang juice na nakalagay sa pitchel
at nagtaka ako kung ano yung gagawin niya. Kunwari daw tumatagay kami ng alak, ganun ang laro namin. Sinakyan ko naman yung trip niya, ang di ko alam may nakasukbit, parang yosi sa gilid ng shorts niya. Kinuha niya ito at sinindihan. Inaya pa niya ako pero hindi ko hinipak. Ano yung hinipak? Juice lang ang ininom ko nang maya-maya ay naghubad na siya ng damit. Magkaharap kami noon at bumukaka sa akin. Harapan. Kinabigla ko naman. Maya-maya nakatingin siya sa akin at wari tinuturo ang shorts niya. Nagets ko bigla ang gusto niya na ipagawa. Walang pagdadalawang isip ay hinimas ko na ito at dahan-dahang tinanggal. Doon ko nasilayan ng lubusan ang pops ni Ken. Sakto lang ang sukat. Medyo mapink ang ulo at perfect yung pagkakatuli sa kanya, makinis at wala pang buhok. Inamoy-amoy ko muna at nilantakan ko na rin at narinig ko ang kanyang mahinang ungol. Nang oras na yon, pati lato-lato niya ay siniil ko ng aking dila. Napaangat siya sa kiliti. Matagal ko ring nilantakan ang pops niya, ngunit hindi pa siya sumasabog. Edad 8 pa lang kami noon. Ngunit simula noon ay doon na nag-umpisa ang paglantak ko sa pops niya. Sa tuwing maisipan niya ay isang tawag niya lang sa akin, Gora agad dahil nga crush ko siya. Sobrang swerte ko ng oras na yon. Hindi lang din namin nagawa yon sa treehouse, pati na rin sa kwarto nila. Pag siya lang mag-isa sa bahay, nasusubukan namin yon sa ilog, kaming dalawa lang. At buti, hindi kami nahuli sa kubo nila sa bukid at sa likod ng eskwelahan. Hanggang lantak lang ang nagagawa ko sa kanya ng mga panahong iyon. Hindi ko inakala na lahat ng iyon pala ay matitigil simula noong lumipat sila ng bahay. Pagkatapos naming graduate ng grade 6 ay lumipat sila sa ibang barangay na medyo malayo sa amin. At simula noon, wala na ulit nangyari sa amin ng kababata kong si Ken. Ngunit sa paglipas ng ilang taon ay may pangyayaring hindi ko inaasahang magaganap. Simula noong nalipat sila ng bahay ay hindi na sila halos makabisita sa amin. Ngunit minsan pumupunta pa rin sila doon sa amin. Lumipas ang maraming taon, nasa high school na kami noon nang isang beses ay bumisita si Ken sa bahay namin. Medyo nagbago na ang itsura niya, ngunit hindi pa rin nag-iba ang kakisigan nito at ang mukha niyang maamo. Pumasok siya sa bahay namin at tinanong kung nasaan ang kuya ko na kaibigan niya. May plano pala silang dalawa na araw na yon. Dadayo sila ng kabilang barangay para makipiesta. Pansin ko rin na parang nag-iba na si Ken. Hindi na siya tulad dati na palapansin sa akin. Ngunit hindi ko rin naman siya mapipilit kasi nga nag-mature na kami. Nasa edad 16 na kami noon at masasabi ko na binata na nga kami. Kinagabihan noon ay pumunta nga sa kabilang barangay kasama ang kuya ko. Mga bandang 11:00 na ng gabi na nakauwi sila sa amin. Nagising ako sa ingay nilang dalawa sa pagpasok sa bahay. Nasa sala ako noon, nakahiga nang pumasok sila sa kwarto ni kuya at ramdam ko na lasing silang dalawa. Makalipas ang 1 oras ay hindi pa rin ako makatulog. Tumayo ako at pumasok sa kwarto ni kuya kung saan sila natutulog ni Ken. Gamit ang ilaw ng cellphone ay lumapit ako kay Ken at tinignan ko ang maamo niyang muka. Ang pogi niya habang tulog, nang walang ano-ano'y tinablan ako ng kagustuhan kong mahawakan ang pops niya na matagal ko na ring hindi nahawakan. Nanginginig ako sa kaba ngunit desidido akong magawa yun sa kanya. Dahan-dahan kong kinapa ang shorts niya at umbok sa harapan. Alam kong tulog si Ken ang oras na yon dahil sa lakas ng hilik nito. Hinawakan ko nga yun at ilang segundo, dahan-dahan ko na tinanggal yung zipper at binaba. Itim na brief ang kanyang suot. Nang hulma na ang kanyang pops na nagalit sa aking paghawak. Inamoy ito at di ko mapaliwanag ang masarap na amoy. Lalaking lalaki. Binaba ko na ito at naka-standing ovation na nga. At talagang naguhumindig. Parang kailan lang hindi pa ito ganito kumpara sa huling nalantakan ko. Dagdag pa sa ganda nito at malagong damuhan sa paligid. Dinamdam ko ang bawat pagtaas-baba sa pops ni Ken. Wagas na lantak ang pinatikim ko sa kababata ko na wari ko ayoko nang matapos.
Nang biglang tumigil sa paghihilik, ngunit hindi ako nagpaawat, hindi ko to pinigilan. Umungol siya ng bahagya at binanggit ang pangalan ko, ngunit hindi ako nagpatinag. Tuloy lang ako sa ginagawa. Dagdag aliw pa ang hinahawakan niya ang aking ulo at pinipilit isagad. Nang biglang sumabog ang bulkan niya sa lalamunan ko, nalunok ko. Walang sinayang na kahit isang patak. Nilinisan ko ito gamit ang dila at pinunasan. Binalik ko rin ang brief niya sa pagkakaayos at shorts nito. Simula noon ay wala nang nangyari pa sa amin ni Ken. Bagamat nagpapansinan pa rin kami at pinagpapasalamat ko yun. Sa ngayon ay may asawa na siya at masaya ako kung anong meron siya ngayon. Marami pong salamat sa pagbasa. Aris, ayun, naipilit talaga ni Aris yung kanyang kagustuhan, no, at yun lang pala yung last na rin, no, simula nung kumbaga nung lumaki na din kayo. Anyways, puti hindi kayo nahuli ng kuya mo. At maraming salamat sa iyo, Aris, no. Pasensya na talagang sa mga sumusulat kasi syempre sa sobrang dami minsan, tapos pag gumamit ng minsan yung email, hindi ko na maalala kung anong letter, so nagtanong talaga ako sa kanya kung anong letter niya. Yun, ang kwento niya ay inadun sa Kuya K.E. Streams na ang pamagat ay Carlos. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento. Iba't ibang mukha at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito. Maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa. Santabi ang bawat bukod, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatago sa inyong puso. Wala nang iba pa, ito lang yan sa paborito nyong programa na palagi nyong makakasama. Ako ang kuya inyo na pwedeng maging tito o papa. Lahat kayo'y makakasama, simplihan ang buhay. Iiyak mo kung ika'y nalulungkot, libangin sarili mo kung ikaw ay nababagot. Kung ikaw ay masaya, palagi lang tumawa ka.